Nagbabalik po muli ang inyong lingkod at nagbabalita ng mga balitang dapat nating malaman dito sa ating bansa. Ito ang Balitang Pambansa. Atin ngang matutunghayan sa channel na ito kung ano ang nangyayari sa loob ng ating gobyerno at syempre tumutulong na rin sa ating mga mamamayan na malaman ang katotohanan dahil mayroon tayong karapatan na malaman ang tunay na nangyayari sa ating bansa. Ngunit bago natin panoorin ang balita, huwag niyo pong kakalimutan na mag-subscribe sa ating channel at pindutin ang notification bell para lagi kang maging updated sa ating mga bagong videos na ina-upload araw-araw. At sa ating mga solid viewers naman dyan ay maraming salamat naman po sa walang sawang pagsuporta. At syempre, huwag din pong kakalimutan mag-iwan ng like at i-share ang ating mga videos. At kung mayroon ka naman pang opinion, ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga hinaing. Ito na nga mga kaibigan, ating panoorin ang buong video. Salamat po muli and God bless! Grabe, daming tao. Duterte! Grabe, okay. Napakaraming tao. Maraming salamat. Ang bait po ng mga taga Cebu. Masunurin. Alam nyo, ang mga Cebuano, bilib po ako sa inyo. Kasi may prinsipyo po kayo. At hindi po kayo nabibili. Tama? Tanggapin nyo po ang mga ayuda. Kasi pera po natin yan. Okay? Pero dapat po ang iboto nyo kung ano po ang nasa konsensyo at puso ninyo. Yes. Hindi po kami natatakot. Ba't ho tayo matatakot kung nagsasabi tayo ng katotohanan? Tama po? Sa mga ina dyan na katulad ko, sa mga single mother, sa mga lola, at sa mga single dad, Naku po, yan na nga po sinasabi single, natin. single. Pagka single lang pinag-uusapan, maraming kinikilig. Pagkakaharap nilang nagsasalita, itong si Ma'am Cathy Single Ginag, forever. Pambihira, oo. May mag-a-apply? Sino ho? Baka Magandaming sakali. aplikante, Miss Cathy, oh. Di ba? Oh. Ako yung taga-screen. Meron po tayong manager, may manager. Yan. Maraming salamat Hindi po. pwede, hindi, dadaan ho muna kayo kay Sir EB. O, pagkatapos nyo dumaan kay Sir EB, syempre, dadaan din kayo sa akin. I-screen ko din kayo. O, di ba? Sasabihin niya si Ate Kato, kausapin nyo muna si PH. Bago tayo mag-usap, kausapin nyo muna si PH. Mga taga Cebu na totoong may paninindigan at talaga pong iba ang tapang ninyo. Grabe, ang daming Nakikita po ninyo kung ano yung katotohanan at nangyayari sa ating bansa at kamalian na ginagawa ng ating gobyerno. Wala hong masama kung tayo po'y nagtatanong at kine-question natin ang mga maling nangyayari sa ating bansa. Ang pagbagsak ng ekonomiya, ang mahal na bilihin, ang patuloy na pagtaas ng ating mga gas, gasolina, kuryente, katulad po ni Kong Marcoleta na kanyang naglalaban isa na mapababa ang kuryente. Number 1 ko po yan, mahal na mahal ko ng senador yan. Gusto ko siyang manalo. Hindi ako bayad. Hindi ako nagpapabayad. Yes, to Congressman Marcoleta. Tayo din ho dito sa PH Update, gustong-gusto din ho nating manalo yung si Kong Dante at itong si Atty. Vic Rodriguez at lahat ng nasa lineup nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ika nga, go Team Suka. Diba? Gusto ho nating manalo yung Team Suka, kailangan ho nilang manalo. At ang aking kaibigan, si Jimmy Bondo, isa hong abogado, naghanda bago po tumakbo at matagal na rin kong expose sa politika. Mabaitong tao yan. Alam mo, wala naman hong perpektong tao. Pero wag lang hungganid. Tama? Kayo, anong gusto nyo? Presidente or like mga, what do you call that? Politikang gumagamit ng droga or politikong may takot sa Panginoon? Ladies and gentlemen, Congressman Rodante Marcoleta Ayun! is in the Ayun, nandiyan na ho si Congressman Rodante Marcoleta. Ayan, Marcoleta sa Game Party List. Saludo, saludo. Yan! Eto po! Ayun na. Ang ating congressman ang inyong iboto
bilang senador. Ang kanyang pangalan, Dante Marcoleta. Pinipili yung makakabuti para sa mas nakarami. Katotohanan ng sinasabi. Pating pa lang po si Atty. Vic Rodriguez. And katulad ko, kami po naging parte ng grupong yun. Minahal ho namin, naging loyal kami, at inalagaan namin sila. Pero after ng aming ginawa, eto po kami. Dahil kami ho, may mga prinsipyo at paninindigan, ang gusto ho namin ay maiayos ang ating bayan, kahit man lang sa maliit na paraan. Ayan. Maraming salamat po and God bless you! Thank you so much, Ms. Gabby. Thank you, Number 10, si Atty. Jim. Okay. Are we ready now to hear Ayan, from sige, Kong Dante Marcoleta. Marcoleta? Senator, Ito na. Pinakahihintay na lahat. Pahay dyan. Uy, Nako. Pahay. Wala pa si wapa Atty. po Vic po dyan. si EB ni Miss Cathy. nga, Ibi, oy. Okay, thank you Okay. so much, Miss Cathy Binag. No, you probably all know the history of Miss Cathy. And salamat at dating na po si Congressman Marcoleta. But Before we ask Senator Rodante Marcoleta to give us his message, may message kami to be played on the LED from Hakbang na yes, we have two senatorial balls na unfortunately we're not able to make it tonight. Meron lang po silang video message, no? Parang si Senator Ipe Philip Salvador at si Senator Bato. incumbent Senator Bongo may Senator dalawang Bongo. mensahe or tigi-isang mensahe, video message sila. Salute So, pa rin. I don't know if our tech guys are okay now. Si DJ Ed? Wala pa. Wala pa daw. wala pa. Kung Dante na. So we can proceed We with can proceed to Kong Marcoleta's ano? Okay. Okay, first and foremost, no? Ito atong istorya, no? Ang Duterte approved senatorial lineup are 9 candidates. Okay? 9 senatorial candidates, 6 of them are officially from PDP Laban. Incumbent Senators Bongo and Bato de la Rosa, Attorney Jimmy Bondoc, Attorney Raul Lambino, and Attorney J.V. Hinlo. In addition, at si Philip Salvador, no, yung premiadong aktor. So in addition to the 6, no, merong in-endorso in his personal capacity si PRRD. One of them is Gift Congressman Rodante Marcoleta. Second is Pastor Apollo Kibuloy. And third is the only endorsed officially by Maisog, Hakbang ng Maisog, Atty. Vic Rodriguez. And because all these candidates, no, are like-minded candidates na iisa lang ang hangarin at are in line with the Duterte brand of governance, no, they were officially adopted as the official lineup of PRRD. And the PDP Laban also came out with a statement, no, adopting officially the 3 candidates for senator. So ngayon, we now have a 9-man slate for the Senate. So kulang og tulo, no? So without further ado, we would like now to give the floor and the stage isa sa pinakamaisog at pinakamatapang na tumayo for our rights dyan sa House of Representatives. No other than Sagip Congressman Rodante Marcoleta. Senator Rodante Marcoleta. Sa katapanan siya ay nakilala, ang kanyang pangalan, Dante Marcoleta. Pinipili, makakabuti, para sa mas nakararami. Ito na, palagpag ng mga kababayan. Magwakan na ito ikata.
Magandang gabi po sa ating lahat. Gusto ko po kayong makasama ngayong gabi sapagkat alam ko kayong lahat na nandito ngayon ay matatapang. Yes. Kasi po sa House of Representatives, konti na lang po yung matatapang doon. Kaya sana gusto ko silang imbitahin lahat dito para tumapang naman sila. Para ipagtanggol nila ang karapatan. Saludo sa mga kababayan nating nagpunta dyan sa indignation rally na yan. Halos na puno ho ang venue. Ito ho, papakita ko ho sa inyo. So, teka lang, Kong Dante ha. Gusto ko lang makita ng mga kasama natin dito sa PH update kung gaano karami yung mga kababayan nating nagpunta dyan sa indignation rally na yan. Baka kasi sabihin, ginugood time ko lang sila eh. Ito. Ito ho. Teka lang. Ito mga kababayan, tingnan nyo naman ho yan. Ayun ho. Wala hong ano yan, wala hong edit yan, wala hong hakot yan, ika nga, mga organic ho yung mga yan. Nagpunta yan dyan dahil ayaw na ho nila ang mga nakikita nila sa ating bansa ngayong mga panahon na to. At para na rin sa pagsuporta sa mga kandidato nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Napakarami hong nagpunta, kaya saludo. Saludo sa mga kababayan nating mga maiisog na nagpunta dyan sa Cebu People's Indignation Rally. Tuloy natin kay Kong Dante. Ng bawat isang mamamayang Pilipino. Yo. Tingnan po ninyo ang nangyari sa akin. Pati hopya po na kinakain ko, inaagaw na nila sa akin. Napakawalang hiya nila. Nako. Sinasabi Puro salbahe. Wala Totoo yan, namang totoo yan. ginawang masama. Sinasabi ko lamang sa kanila, mali po ang ginagawa ninyo. Ito po ang dapat nating gawin. Ito ang dapat nating ayusin sapagkat ito ang nasa ating rules and regulations. Ayaw naman po nilang makipagdebate. Hindi naman sila siguro mananalo sa debate. Ginugulo na lamang nila ako. Puro panggugulo. Kaya sabi ko, pupunta na lang ako sa Cebu. Yo. Mas gusto ko pang kausap ang mga tunay na tao na nandito ngayon. Sapagkat sila, alam nila ang problema ng ating bansa ngayon. Ang presyo po ng bilihin ngayon, lalong-lalo na po ang pagkain, masyado na pong mataas. Kawawa na po ang ating mga kababayan, lalo na po yung nasa panig ng mahihirap. Hindi po nakikita ngayon ang problema na yan. Kaya lalong lumubha ang kahirapan sa ating bansa dahil sa korupsyon. Lubog na hirap ng humirap ang ating buhay. Tingnan po ninyo, halos 30% po ng pera ng bayan ay napupunta lang sa korupsyon. Ano po ang epekto nun? Pati education nagsasuffer. Pati public health nagsasuffer. Sinasabi ko po sa kanila, napakinggan nila ako, itinuring nila akong kalaban. Kalaban nilang lahat. Tinanggalan po ako lahat ng committees sa House of Representatives. Ipinaglalaban ko lang naman na ibaba natin ang presyo ng kuryente sa bansang ito. Tinanggal po nila ako sa Committee on Energy. Grabe. Inobjekan ko po yung bill na sinusulong nila doon sa Nordeco, sa bandang Mindanao, at doon sa Samselco, sa Zamboanga City. Ang sabi ko, pagka inapprove nyo ang bill na ito, lalong tataas ang presyo ng kuryente sa bahagi na yan ng Mindanao. Ayaw po nilang maniwala. Lahat po ng mga panukalang batas na i-file ko,
na 10 bills. Hindi po nadinig yun. Ayaw nila. Wala silang pakialam sa inyong kapakanan. Ang gusto nila siguro, tumaas ang kuryente sa ating bansa. Alam po ba ninyo kung ano yung pinapangunahing layunin ng batas sa kuryente? Ang sabi ng batas, let us ensure the delivery of affordable rates of electricity to every Filipino. Affordable. Sa Bisaya, barato. Barato ba ang presyo ng kuryente sa Cebu? Yung batas na kuryente nagawa 24 years ago, 2001. The underlying objective is to bring down the prices of electricity in this country. It did not happen after 24 years. Bakit pa tayo gumawa ng batas kung yung pinakalayunin hindi naman natutupad? Correct. Tayo na po ngayon ang pinakamataas ang kuryente sa buong Asia. Yan po ang totoo. Kaya humirap na nang humirap ang ating buhay. Ako dahil ako'y nakikipaglaban sa karapatan at sa katwiran, wala na po akong committee ngayon. Pati po yung aking mga allowances tinanggal na rin po. Pondo namin sa ospital, biglang finraise po lahat. Gusto nilang parusahan si Dante Marcoleta. Hindi po ako ang napaparusahan, yung kababayan po nating may sakit na gusto nating tulungan. Correct. Ganito na po ang nangyayari sa House of Representatives. They impeached the Vice President. Naku, yan na. Yan na talaga. 215 representatives of the people signed the impeachment complaint. Walang basihan ang impeachment complaint. There is no basis for that. Tinangka nilang usisain yung confidential funds daw ng Vice President. I asked them, okay, kung gusto ninyong umpisahan ang pag-iimbestiga ng confidential funds, bakit ito lamang opisina ng Vice President ang iimbestiga ninyo? There are more than 400 offices and agencies of government which are recipients of confidential funds. And they too were notified by the Commission on Audit to submit some kind of requirements. I asked them, ipaliwanag nyo nga bakit in-isolate nyo? Why did you only target the office of the Vice President? Why? Wala po silang sinasagot sa akin. Ayaw nilang sumagot because they cannot explain. Then I told them, bakit kayo ang nag-o-audit? Tayo na ba ngayon ang Commission on Audit? Ayaw nilang sumagot. I told them, the last time I checked, there is only one office tasked by the Constitution to perform audit and investigation of the expenditures of public funds. Only the Commission on Audit. Nothing more and nothing less. Sabi ko sa COA, Mr. COA, ayaw sumagot ng mga kasama kong magagaling. They cannot probably explain why they usurp your responsibility. Kayo ang sumagot. Bakit ninyo sinurrender ang inyong tungkulin dito sa komisyon, dito sa komite na kung tawagin ay Committee on Good Government? Actually, Committee on Bad Government yun eh. Sabi ko sa COA, meron pa bang opisina bukod sa inyo
ang binigyan ng karapatang mag-audit, ang sagot ng COA, wala na po. Ibig nyo sabihin, exclusive kayo dito. Opo. Bakit ninyo binigay sa House of Representatives ang tungkulin ninyo? Nako. Yung audit po, nag-uumpisa lang mag-audit. Initial findings pa lang. Wala pang conclusion. There is no finality of judgment. Everything else is questionable. Everything else is assailable and appealable. Pero kinuha ng House of Representatives. Paano nangyari ito? Ayaw po nilang sumagot. Isang tao lang ang nagdidikta sa House of Representatives. Napapirma niya ang mahigit na 200 na kasamahan ko sa House of Representatives. Paano nangyari yun? Did the more than 200 representatives consult their constituents kung pipirma sila o hindi? They did not consult anybody. Sila lang ang nagdesisyon kasi mawawalan daw sila ng projects. Mawawalan sila ng akap. Mawawalan sila ng ayudang ibibigay para sa ganon ipamigay sa mga botante na akala nila'y mabibili nila ang boto ninyo. Sa mga matatapang na mamamayan ng Cebu, kung kaya po ninyong huwag tanggapin, huwag po ninyong tanggapin. Kung kaya po na huwag tanggapin, huwag tanggapin. Dahil ito lamang ang magsisilbing sampal sa kanilang mga muka. Yung Gusto kong sampalin ninyo ang kanilang mga muka. Binibili nila kayo, iniinsulto nila kayo. This is not how to serve the people. Hindi ayuda ang gusto ng tao. saludo. Ang Grabe gusto- yan. Goosebump, kinikilabutan ho tayo sa pagsasalita na to ni Congressman Rodante Marcoleta. Random ho natin eh. Hindi ho kagaya ng mga tirada ng mga kandidato nitong si Bangag. Yung sa kanila ho, paulit-ulit, pero ito talaga may kurot sa puso eh. Ramdam mo talaga na talaga meron ho silang gustong mangyari sa ating bansa. Hindi lang yung kung anong gustong mangyari nung nag-i-endorse sa kanila. Partida, wala pa ho dyan si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Di pa nagsasalita si Tatay Digong dyan. Mga kandidato ho niya, meron ho kanya-kanyang, merong independent thinker, hindi kagaya ng kay Bangag. Kumbaga, meron ho silang rehearsal, no? Pagka nagsasalita sila, ikaw ang aatake dito, ikaw ang babanat sa issue na to. Ganun ho sila eh. Pero itong dito sa ating mga senatorial candidate, talagang mararamdaman ho natin na sincero, talagang genuine ho yung kanilang mga sinasabi at talagang desidido sila na tuparin lahat ng sinasabi nila na yan sa kanilang pangangampanya. Kaya naman, pagtulong-tulungan ho natin yang si Congressman Rodante Marcoleta, itong si Atty. Vic Rodriguez, Pastor Kibuloy, at lahat ng kandidato ng PDP laban. Tuloy. Ng tao, you provide the conditions to grow the economy, magkaroon sila ng trabaho, mabuhay sila ng marangal. Yun ang gusto ng tao. Yun ang gusto ng tao. About a month ago, a group of people converged in Luneta and elsewhere in the parts of this country, generating more than 4 million people in that peace rally. That was 1 month ago. Alam po ninyo yan. Ang pakiusap ng grupo na yon, magkaisa ang Pilipino, magkaroon ng kapayapaan para harapin natin ang malalaking hamon at problema ng ating bansa. Ipinakiusap sa rally na yon, huwag tayong mag-awak kakawatak-watak. Huwag na po nating ituloy ang impeachment sapagkat ito ang simula ng pagkakawatak-watak ng Pilipino. It was a peaceful rally. Nakiusap ang mahigit na 4 na milyong Pilipino. Ito lamang ang paraan para sumulong ang ating bansa. Hindi pinakinggan ang boses ng ganong kalaking bilang ng mga tao. The Speaker of the House of Representatives defied the voice of the people. Vox Populi, Vox Dei. The voice of the people is the voice of God.
Salus populi est suprema lex. The welfare of the people is the supreme law. Mga kababayan, ang laki po ng papasalamat ko sa gabing ito sa inyo. Nakatagpo ko ang mga matatapang. Tonight, let us make a solemn vow. Tonight, let us make a covenant. Let us resist the temptation. Let us repel the vindictiveness of one man, the leader of the House of Representatives. He is responsible in weakening our institutions. Kinuha nila yung pera ng PDAP. Kinuha nila yung pera ng PDIC. Kinuha yung pera ng DBP. Kinuha ang pera ng PhilHealth. Kinuha lahat ang mga pera para ilagay sa project ng DPWH. Let us resist that. Let us say no. These people now gathered tonight have the capacity to do that. Let the terms of this covenant reach the shores of Tacloban City. To remind that man from Tacloban. Grabe. Napaka-organic ho ng mga nagpunta kasi makikita nyo ho dyan talagang nakikinig sila. Yung tipong, yung kasuotan nila, wala hong nakatupad dito, nakaakap dito, yung mga naka-4-piece na damit. Wala hong ganon. Talagang nagpunta ho sila dyan para sa pagpapakita ng suporta na sa mga kandidato ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at kondina sa mga kabalwalang ginagawa nitong administrasyon na to. Kaya saludo sa lahat na nagpunta dyan sa indignation rally na yan. That he cannot lord over. Saludo, That he cannot change the destiny of our people. Marcoleta. Sumisigaw ho, Marcoleta. They want to impeach the Vice President because he wants to become Vice President. Hindi po pwede. Ulitin ho natin anong sabi ni Kong Dante. Ulitin ho natin. Pakinggan nyo na maigi. He wants to become Vice President. They want to impeach the Vice President because he wants to become Vice President. Hindi po pwede. It cannot be done. It cannot be done. They invented the Quadcom because they want to prosecute the former president. Hindi siya para inquiry in aid of legislation. Wala pong legislation na matino ang ginawa ang Quadcom. For more than 13 hearings, makita po ninyo yung ginawa nilang panukalang batas. Kahit na grade 5 student, pagtatawanan yung ginawang batas. Because it was not really intended to enact laws or to supplement in making laws. It was principally designed to prosecute and persecute the former president. Ganito po ang gusto nilang gawin sa ating bansa. Kapag wala pong tumayo, kaya po kami nandito ngayon. Sinabi na po nung tagapagsalita kanina, meron pong alternative. Meron pong 9 na senatorial balls ang PDP laban. Iboto nyo po silang lahat. Ayos. You need people in the Senate to frustrate the impeachment. Kapag ka po hindi kami nakarating doon, they will find the Vice President guilty. Ganon po ang mangyayari. It's a numbers game. Kaya po nakikiusap kami. Please send us to the next Congress. And we will fight for you. We will fight whatever it takes. Para sa inyo po. Kung walang magsasalita ngayon,
kung walang magsasalita ngayon, our country will go to the dogs. Yun po ang mangyayari. Yun ang Pasensya sigurado na ng po mga kayo kababayan. kung medyo masakit po ang sinasabi ko. Pero ang kakapal naman nila, di naman yata tinatablad yung mga mukha ng mga tao na yan. Walang paano natin si Kondo. Galing, galing. Saludo, saludo. Tulungan niyo po kami. At bago ako magtapos, meron po akong ibubulong sa inyong lahat. Gikan sa akong kasing-kasing, gihigugma ko kamong tanan. Ano po? Palakpakan ho natin itong si Congressman Rodante Marcoleta. No? Suportahan ho natin. No? Magtulong-tulong ho tayo pag nagkataon. Yung ating nakikitang posible na maghahatid ng tunay na pagbabago kung sakaling siya ang maupo bilang presidente sa 2020. Yan ho kasing pag-upo nitong si Vice President Sara Duterte, hindi lang ho yan para yung tipong pride ng mga Duterte supporter o para magantihan itong mga Marcos. Wala ho tayong pakialam doon. Sa totoo lang tayo dito sa PH Update. Ito, real talk to. Sinasabi ko sa inyo, gusto ho natin maupo yung si VP Sara, hindi para magantihan niya lahat ng umapi sa kanya. Kasi yung iba, yun ang talagang para kami naman ngayon ang bibira. Yun ang ganun ang mindset nila, yung tipong makaganti. Gusto ho natin siyang maiupo para ho sa ating mga anak, para ho sa sambayan ng Pilipino, para ho sa ating mga kababayan naghihirap, para mabawasan ng kriminalidad, korupsyon, droga. Yun ho talaga. Ngayon, yung nasa sideline, kung yung mga umapi dito sa ating Ate Sara, maturuan sila ng leksyon, pero yung priority ho talaga, mapaigi ang kabuhayan ng sambayan ng Pilipino. Wala ho tayong problema doon. Kung gusto pagdating ng panahon, maturuan ng leksyon, yung iba dyan, mapakulong, kagaya nitong si Torre, ang mga umawalang niya sa ating mga kababayan, wala problema yan. Pero ang focus ho natin, kaya ho natin gustong maupo itong si Ate Sara, para ho kahit papaano ma-reverse ho niya yung damage, kung paano kahit papaano maisaayos yung damage na hinihatid nitong si Bangag sa ating bansa sa loob ng 6 na taon. Pag nagkataon, hindi ho